Magandang araw po muli sa kanilang lahat. Welcome po sa programa ng MASA, Kaunting Kaalamang Pang-agham. At ako po muli ay bumabati ng magandang COVID-free araw sa kanilang lahat mula sa inyong kaibigang scientist, chemist, Igan Rick Capistrano po lamang. So napakaganda ng talakayan na sinundan natin kay Karomi, bayanihan. So ngayon, konting-konti na lang nga yung nagbabayanihan, pero naniniwala ako na buhay pa rin yan sa bawat puso ng bawat isa sa atin. So medyo yung weather kanina napakaganda. May araw, hindi masyadong mainit. Yan po yung mga hinahanap-hanap sa ibang bansa kasi hindi lang natin napupuna. Yung weather natin napakaganda compare sa weather sa ibang bansa. Yung mga tropical countries tulad natin, may enjoy mong maligo sa ilog, maligo sa dagat. Kasi sa ibang bansa, dahil sobrang lamig o kaya pabago-bagong panahon, hindi mo na i-enjoy. Maganda nga yung kapaligiran, hindi mo naman pwedeng pakinabangan tulad ng paliligo sa ilog dahil sobrang lamig nga. Natatandaan ko nung nagpunta ako sa England, isang buwan ako doon, laging may drizzle, yung tinatawag nilang windy drizzle. So ang lamig-lamig na, tapos medyo umaambon-ambon, tapos ng hangin. So excited akong panoorin yung Miss Saigon, na napanood ko naman, nakatayo lang nga. Pero nandun ako sa parting labas na sobrang ginaw. Nung sa Australia naman, lagi naman akong may dalang backpack. Alam niyo kung ano laman ng backpack ko? Merong pangginaw, merong pang tag-init, merong mga parapernalyas para sa 4 na season. Kasi doon sa Melbourne, Australia, may tinatawag silang 4 seasons in a day. Kuminsan biglang lalamig, kuminsan biglang iinit. Ang pag-init doon, talagang ang taas-taas ng temperature, mas mainit pa sa summer natin. Kuminsan umaabot ng 50 degrees centigrade. So yun ngang itlog, pag iniligay mo doon sa hood ng sasakyan mo, na naluluto, kumukulo. Tapos isa pa, pag nag-summer doon, talaga namang sobrang init, tapos dami-dami pang langaw. So 5 taon ako doon yun na-experience ko na parang na-appreciate ko na umuwi ng Pilipinas kasi ang ganda-ganda ng weather natin. At salamat sa Diyos, although yung ibang kaibigan natin dito hindi na-appreciate yan. Pero thank you Lord dahil dito sa Pilipinas ang ganda-ganda ng weather. Oo. Pero ngayon medyo nawala yung magandang sikat ng araw at nagsisimulang parang naguhudyat ng pagkulog at pagkidlat. So may tumunog kanina na kidlat. Malamang narinig nyo, approximately 3 seconds bago dumating yung kulog. So ibig sabihin yon, approximately 1 kilometer ang layo. Yun po yung radius. So kung halimbawa kumukulog at kumikidlat sa inyo, pag magkasabay yung kidlat tsaka yung kulog, ibig sabihin ho yun, malapit na malapit sa lugar nyo yung kidlat. Kasi magkasabay yung tunog tsaka yung pinakakislap ng kidlat. So orasan nyo lang po kung halimbawang kumidlat 1,001, 1,002, 1,003, naka 6 seconds kayo, ibig sabihin 2 kilometers ang layo ng kidlat na yon. So safe na safe yon para sa inyo. So kapaki-pakinabang po yung kidlat at kulog. Kaya lang kuminsan may mga tinatamaan dahil alam nyo ang kidlat positive ions sa hangin. So naiipon siya sa taas ng ulap. Tapos naghahanap siya ng negative. So alam naman natin yung ground is negative. So pag halimbawa nasa bukid ka, walang puno, ikaw lang ang nandun, so ang pinakamalapit na positive ay ikaw. So malamang tatamaan ka ng kidlat pag hindi ka tumakbo ka agad sa halimbawa sa puno o kaya sa maraming bahayan. So kasi
yung positive forces ng kidlat, naghahanap yan ng negative charges, di ba? Para magkaroon ng neutralization. So, iwasan po natin na mag-stay na nakadikit ang paa natin sa lupa. Pag halimbawang kumikidlat, kumukulog at inabot tayo sa bukid. Halimbawa naman, inabot kayo sa bus. So, huwag kayong hahawa doon sa bakal. Kasi pag tinamaan yung bus, yung mga positive charges, lalakad yung papunta sa bakal kasi highly conductive yung bakal eh. At malamang, pag nakahawa kayo sa bakal, isa kayo sa madadali na tatamaan ng kidlat. Yan. Kasi conductive ang kidlat eh. Positive charges yan na posibleng dumaloy sa bakal at abutin kayo. Kung nakapaa kayo, nakadikit kayo sa ground o nakadikit kayo sa bakal o nakahawa kayo sa hawakan ng bus o ng jeep na bakal o conductor yan ng electricity. Kaya i-expect natin na pag kumikidlat, iwasan nyo ng humawak dyan. O magsuot kayo isuot nyo ng tama yung tsinelas o sapatos nyo. So, yan po ang konting kaalaman ukol sa kidlat. Meron din mga positive na makukuha tayo dyan sa kidlat. Halimbawa, pag kumukulog, kumikidlat, merong mga pangyayari na hindi natin alam positive sa environment natin. Halimbawa, di ba alam natin na more than 70% ng hangin ay nitrogen. So yung nitrogen, hindi natin napapakinabangan yan. Labas-masok lang sa loob ng ng lungs natin yan. Pero pag kumidlat po, nagkakaroon ng separation yung nitrogen gas. Na-oxidize po yan. Kasi merong oxygen sa hangin, meron ding nitrogen. Pag kumislap ang kidlat, na-ionize po yan. So yung nitrogen gas nagiging nitrous oxide o nitrogen oxide. At pagdating ng pag-ulan, natatangay po yan, water soluble. Pag dumalo yan sa kalupaan natin, nagiging fertilizer po yan. So isa yan sa mga benefits ng kulog at kidlat na pinatataba niya yung mga halaman, mas lalong nagiging green. Pag kulang kasi ng nitrogen, yung mga halaman natin, makikita mo, medyo yellowish ang kulay, matamlay. So pag nadiligan sila ng ulan, ang unang tumutubo, makikita niyo yung mga damo. Kasi sila yung unang nakikinabang ng bagsak ng nitrogen oxide at nagiging fertilizer po sa kanila yan. Napakaganda ng tubo pag ulan ang nagdilig ng mga halaman, ng mga pananim natin. Oo. So, isa pang benepisyo ng kidlat at kulog, yung kulog po may kasama siyang sound, 'di ba? Dumadagundong kuminsan, burgudugudugudugudugudu. Kuminsan mararamdaman 'yan eh. Mararamdaman niyo sa skin niyo yung effect ng sound. So yung effect po ng sound na 'yon, nagki-create siya ng tinatawag na reverberation o parang echo. So yung vibration na 'yon, nayayanig yung mga halimbawa halaman na mayroong mga fronds o ispron o mga seeds. So bumabagsak po yung mga seeds na 'yon para pagbagsak niya at umulan, sisibol na uli 'yon, magiging unang dahilan para tumubo sila. Halimbawa sa mushroom. Yung mushroom, nakikita niyo pag kumukulog, nagsusulputan. Diba? Meron nga kasabihan na para kang kabute, bigla na lang sumusulpot. Napakalaki po ng effect ng kulog sa pagsibol ng mushroom. Kasi kung makikita niyo yung parang payong, sa ilalim niyan meron parang mga ribs. In between ribs, meron siyang mga spawn na tinatawag. Bahagyang nakadikit lang yung spawn na yon doon sa mga ribs. Tapos pag kumulog ka, narinig mo yung dagundong ng kulog, nagbabagsakan po yan. Pag malakas ang hangin, kuminsan natatangay. Pag natangay siya at dumikit sa lupa, mabilis siyang tumutubo. So yan po yung positive effect ng kulog sa pagsibol ng mushroom. So di ba napakaganda?
ginawa tayo ng Diyos, ginawa yung kapaligiran natin na self-sustaining. So, hindi natin na mamalayan na yung mga nangyayari sa paligid-ligid natin, merong kapakinabangan na biyaya na ibinibigay sa atin tulad nga ng pagsibol ng mga halaman pag ang nitrogen bumagsak sa lupa as nitrogen oxide. So kaya lang mag-iingat tayo kasi ang kidlat po pag dumikit nga tayo sa mga conductive material, posibleng dumaloy sa atin yung current o yung kuryente na kung makikita nyo yung effect ng current sa katawan ng tao pag tinamaan ng kidlat, dumadaloy siya sa liquid, sa dugo natin, papunta sa ground. So kung sobrang taas ng voltahe, 22,000 volts pataas, normally bumibigay yung paa natin kasi yung po yung nakadikit sa ground So nagdidikit yung negative tsaka yung positive, dumadaloy sa dugo natin. So ang effect niyan, pasasabugin niya yung area na nagsalubong yung negative tsaka yung positive, lalo na kung mataas na voltahe. Meron po ako nakitang ganyan na nangyari. Sinungkit niya yung high voltage line, umuulan. Kahit non-conductive yung kawayan na ginamit niya, dumalo yung high voltage doon sa tubig ng kawayan at nakapaa siya, nakadikit sa lupa. So yung paa niya naputol dahil sa pagsabog. Doon sa tuhod niya nag-meet yung positive tsaka yung negative ng lupa. So naputol yung paa niya. Ngayon naka-prosthetic na siya. So mag-ingat po tayo. Kung nasa bus, kung nasa ground, kung nasa bukid, yan. Lagi tayo pong mag-iingat. Time check po. Ngayon po ay 3:15 na. 15 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon. So, nabalitaan niyo na nag-earthquake last Tuesday. So, yung earthquake na to, sabi nila, nagmula sa ilang kilometro, 11 kilometer underground Masbate province. At sinasabi ng ating PhilBolgs na ito ay tectonic in origin. So ano po ba yung tectonic? Oo. Sige, puntahan ko dito yung picture na pin-repair ko. Isi-share ko sa inyo. So, ito po siya. So sana nakikita nyo. Yeah, hindi ito. Paano ba ito kinakancel? So, huwag mo na yan. Punta po tayo sa tectonic in origin. Pasensya na po at ako'y hindi pa marunong masyado mag-zoom. Sanay po ako sa sa webinar, Webex. Hindi ko siya tectonic. Ito, yan. Matagal siya mag-upload. So ito po yung I hope nakikita nyo. So pag sinabi pong tectonic, i-zoom out ko lang siya ng para makita natin ang gusto. So ito pong lupa natin, meron tinatawag ng mga trenches. So merong Marikina Trench, meron namang tinatawag na Marianas Trench. So ano po ba yung trench? Ito po yung nagsasalubong yung dalawang magkaibang lupa. Di ba? Pag nakikita niyo umaagos yung volcano, pag agos ng volcano, sinasalubong niya yung lupa. Kung sino mas mabigat, siya yung umiilalim kasi mabigat nga siya. So habang nagsasalubong yon, nagkakaroon ng point na tumitigil sila dahil nagkukontrahan sila. So pag halimbawa katulad nito, I hope nakikita nyo, etong area na to, diyan po nagsasalubong yung mabigat na lupa tsaka yung magaan na lupa na tinatawag nating lithosphere. So pag yan nagkikiskisan, nagtutulakan, natutunaw yung portion na nasa surface nilang dalawa. So pag natunaw yon, tinutulak naman yun ng
itong kulay orange na to, ang tawag dito asthenosphere. Ito yung mainit na volcanic materials sa ilalim ng lupa. So, dahil nagkakaroon ng space dito, nagkakaroon ng puwersa, natutulak siya, nagiging volcano. So, ito po yung volcanic in origin, yung tectonic volcanoes. So, kuminsan, hindi gumagalaw itong dalawang mabigat na lupa na to. Ang nangyayari, nare-release yung pressure through volcanic eruption. So, ito po, normally yung mga volcano, malapit yan sa trench. So, isang halimbawa ng volcano na malapit sa trench ay yung Hawaii. So, makikita niyo yung volcano, parang palipat-lipat siya, gumagalaw, nagmumove. So, yung bundok ng Hawaii, sunod-sunod yun, dating volcano, at lumilipat dahil yun sa paggalaw ng lithosphere. So, yung lithosphere na mabigat, pumapasok sa loob ng tunaw na magma at natutunaw siya. So nadadagdagan ng pressure. So kailangan pag may pumasok dapat may lumabas. So isang isang principle yan ng ating daigdig, bundok, kabundukan. Oo. So pag halimbawa sobrang lakas ng pagtulak at nag-snap yan po yung tinatawag na earthquake of tectonic origin. So ganito po yun, ganito po nangyayari. Marami pong ganyan. Merong yung Marikina Valley Fault. Nagsisimula yan simula sa Tagaytay, pababayan ng Santa Rosa, tumatakbo papuntang Muntinlupa, lumiliko ng C5, papuntang Marikina, dumidiretso sa maliit na lawa diyan sa reservoir ng Nawasa. So yan po yung isang linya na medyo nagsasanga-sanga dito sa parting San Pedro. Kaya makikita niyo diyan, minsan yung lupa tumataas, yung mga bahay nagka-crack kasi gumagalaw yung plate, yung dalawang lithosphere, dalawang plate na nagtutulakan. So yung isa tumataas, yung isa bumabaha. Kung familiar kayo sa isang malaking soft drinks company diyan sa San Pedro, yung harapan nila, ilang asfalto na ipatong diyan kasi yung isa bumababa, yung isa tumataas. So part yan ng trench ng Marikina Fault Line. So yan po yung origin ng paggalaw ng lupa dahil sa lithosphere of tectonic origin. So yan po yung principle bakit gumagalaw ang lupa na nangyari last Tuesday sa Masbate, na naramdaman namin yun dito sa Calamba at naramdaman hanggang sa Iloilo, Cebu. Mga intensity 3 na lang nung dumating doon. So nagre-ripple yan yung paggalaw ng lupa. So balik po tayo sa ating talakayan. Ngayon po ay bumalik na tayo sa GCQ galing sa MECQ. So napakagandang napakagandang development, pero hindi po ibig sabihin ito, sabi nga ni Romualdo, hindi naman ibig sabihin ibinaba na yung alert level to GCQ nawala na yung virus. Nandiyan pa rin siya. Actually, matagal yan bago mawala. Kasi yung pag-develop nga ng vaccine, pinakamabilis na yung nabanggit ko last time. Yung beke, yung mumps, 4 na taon. Yun ang pinakamabilis na na-develop na vaccine para sa beke lang. At yan ay bumabalik-balik. Kasi ang virus, isa sa mga karakteristik niya, yung pong ang bilis-bilis niyang mag-mutate. So, hindi pa nadidevelop yung vaccine, baka iba na yung configuration ng morphology ng virus na nararanasan natin ngayon. So, importante po talaga, so ini-emphasize po namin na magkaroon ng discipline at ipatupad yung 4 na protocol na
sinasuggest, nire-recommenda at pinapatupad ng IATF. So ano po ba yung 4 na protocol na yon? So simulan po natin sa unang protocol. So yung hygiene and sanitation. So dapat po kasama dun sa protocol na yon yung pagsusuot ng face mask, ng face shield, yung paliligo natin araw-araw, yung ating pagsasanitize ng alcohol, paghuhugas ng kamay, hand washing at iba pa. So yun po yung unang protocol. Ang pangalawang protocol po, pag pumapasok po tayo, sumasakay tayo ng train, sumasakay tayo ng bus, pagpasok natin sa opisina, disinfected na yung buong area. So yung area disinfection, yan po yung second protocol. Chain po yan, 4 na yan eh. So yung pangalawang protocol po, ito po yung pagdidisinfect ng mga area na gagalawan natin sa trabaho, sa transportasyon, tsaka sa ating pagkain, sa mga restaurant, sa mga kitchen. So dapat disinfected yung area. Ang pangatlong protocol po na ngayon po nakikita ko hindi nasusunod yung pong disinfection ng tao. Yung ingress, egress, disinfection ng bawat mamamayan. So halimbawa ako, sumandal ako sa isang upuan na kinainan ko, may virus pala. So nakadikit yun sa damit ko. So halimbawa, yung sigo ko ipinatong kong ganon, contaminated pala yung area na yun. So meron na ako ditong virus, hindi ko alam. So yung tinatawag nating wet paint principle, pag naidikit ko yung part na yan sa anumang bagay, nandun na yung paint. So yung paint na yun yung virus. Pag may humawak doon, nasa kamay niya na yung virus. So nagkakahawahan. So yung third principle, yan po yung napaka-importante para hindi ma-break yung chain ng cross-contamination. So ito po yung dapat nagdi-disinfect tayo. Tamang paliligo, pagpapalit ng sapatos bago pumasok ng bahay, pagdi-disinfect ng ating mga labada, mga sinuot. So isa rin po dyan yung pag-i-spray, pag-mist, tsaka yung nano-clouds misting. Pag pumasok kayo isang lugar, dadaan kayo sa isang clouds ng disinfection, minsan may kasama yan na UV light. So yung UV light na yon, isa yun sa nagdi-disinfect. Part yun ng pangatlong protocol. Yung pang-4 na protocol naman po, ito yung napaka-importante. Lifesaver ito. Ito yung vaccine. Ito yung antidote. So yung 4 na protocol na yan, dapat hindi ma-break. Kasi pag na-break yung 4 na protocol na yan, halimbawa inalis natin yung mga taong pumapasok sa manufacturing site, galing pala sa isang lockdown area. Tapos merong isa galing sa Tondo, yung isa naman galing sa Kanlubang. So yung mga area na yan, ang daming positive COVID contaminated people dyan. So pag pumasok siya sa pagawaan, sa factory, at umikot-ikot siya doon, hindi niya alam na kukontaminate niya yung lahat ng dinikitan niya, hinawakan niya, inupuan niya. So kahit meron siyang mask, meron siyang face shield, naikakalat niya yung contamination ng virus. Ito po yung tinatawag na cross-contamination. So merong mga positive na walang symptom, yung tinatawag nating asymptomatic. So itong mga tao na to, normally mga kabataan, sila po yung hindi nila nalalaman na yung kanilang paligid o yung kanilang mga katawan merong COVID positive o virus contaminated. So napakahirap po ng kalagayan natin ngayon. Kaya kailangan nating sundin yung tamang protocol. Yung 4 na yan, hindi dapat siya ma-break. Okay, time check po. It's 3:28 ng hapon dito sa Pilipinas. Philippine Standard Time. So, bago natin ituloy, bumabati po muna tayo ng maayong aldaw sa mga tagapakinig natin sa Visayas at Mindanao. Diyan sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sila Jackie Eugenio, at sila Peps Pepino, Rachel Perolino, nakikinig po sila ngayon.
Musta na mga CSR natin dyan? Tuloy pa ba? Lalo na yun dyan sa Tingo Island, nagturo tayo ng paggawa ng sabon dyan. Sana patuloy itong maging kapaki-pakinabang sa mga Cebuano. Marahay na hapon sa mga Uragon, dyan sa Kabigulan, yung mga superheroes natin dyan, Kadadoy, Atelina, dyan sa Bagamanok, sa Pandan, sa Bato at sa Birak. Marami ba tayong huli ng isda ngayon? Medyo wala na yung full moon, no? Tanda ko nung maliit ako, sinasama ako ng tatay ko. May dala kaming tuba-tuba. Yung ngayon kilalang jet tropa. Tinutusok namin yon sa tingting, tapos sinisindihan. Kahit malakas ang hangin sa bangka, makikita mo, hindi namamatay yung liwanag niya. Yung liwanag niya ibang klase kasi canary yellow yung niya, yung liwanag, medyo kumikinang. At pag walang buwan at nasa laot ka, karagatan, sinusundan niya ng mga isda. So siguro na-attract sila doon sa liwanag ng tuba-tuba. Nagpupuntahan sila, sumusunod sila sa bangka. Doon naman sinasamantala ng ating mga mangingisda na maghagis ng lambat. So ito po yung paraan ng paghuli ng isda diyan sa Bagamanok, Catanduanes. Nakakamiss na. Kumusta kayong lahat diyan? Naimbag na malim sa ating mga tagapakinig sa Ilocania region. Sabi nga ng aking Tito Martin Galvadores, anyat na pasamak dito yan. Mayap gat panupon sa ating mga superheroes dyan sa Pampanga. Yan yung bayan ng mga mahuhusay magluto. Sabi nga ng mga kaibigan ko the culinary capital of the Philippines. Yan. Yeah. Mga kaibigan ko dyan sa Mount Arayat, kumusta po kayo dyan? Mayap gat panapon. Maayong hapon sa ating mga tagapakinig sa Iloilo. Yan yung bayan ng mga malalambing. Medyo nag-aaway na sila, hindi mo halata kasi ang lalambing magsalita. Medyo nakakatawa sila mag-aaway. Diyan naman sa Zamboanga, binabati ko kayo ng Buenas tardes. Medyo Kastilalo yan. Yung mga tagapakinig natin dyan sa Zamboanga. At syempre, may mga Kastilaloy din sa Cavite, sa Espanya, syempre sa Espanya, Manila, dyan malapit sa UST. Nagpapa-shoutout din yung aking mga masisipag na staff sa CBRB and Technology. Yan po yung aking maliit na business, CBRB and Technology. Nandyan sila Carlos Leiva, yung aking operations manager na magiting, madaming ideas. Mga special staff niya, sila Mio o Romeo Bilgar, sila Bok, Gino Cruz, sila Justin Aquino, at si Arlene Saberon. Kumusta kayong lahat dyan? Sana po maganda ang kalalagayan nyo ngayon dyan. At sana po libre kayo sa COVID. Wala kayong COVID ngayon. At syempre po binabati natin ng magandang hapon ang ating maganda, masinop sa bahay. Napakasarap maglutong may bahay na si Cecil Capistrano. Tawag ko sa kanya Mamuts. Kumusta dyan, Mamuts? So, break muna tayo. I'll be right back in a while. Break muna. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya.
ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan de Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagbubugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Bilang panimula mga Igan, ituloy lang po natin ang ating talakayan ukol sa yung mga kapakipakinabang na mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. So last time sinimulan natin yun sa yung fertilizer ba na substitute, yung Sesbania prostrata. So ito po yung mga damo-damo sa paligid na hindi natin alam, maraming nutrient na pwedeng maging fertilizer. Isa pang halimbawa yung makahiya, na madaming nodules yung ugat niya. Yung nodules na yon, napaka sa paligid ngayong pandemya. So lang natin ratuning nandito po dito po. Ratuning. So ito po yung process ng yan. Ilik ko po siya at ito po siya. So yung binubuho lang ng konti yung pinakapuno. Tapos pag halimbawang nakabuhol na siya, lalakihan ko ng konti. Yan. Pag nakabuhol na yung dalawang bahagi ng halimbawa palay, binuhol natin ng konti. Huwag niyo pong hihigpitan ng todo. So pag hinigpitan na ng todo, hindi makakadaan na yung mga nutrient. So medyo bumababa yung ani. So pag ginawa po natin ito, tinubigan natin uli yung palay natin. So ina-absorb ng mga crack ng lupa yung tubig at nape-fertilize na kukuha uli ng palay yung mga nutrient dun sa lupa na nag-crack at unti-unti mawawala yung crack. So pinakamataas na nakuha naming yield dito is 2.5 tons per hectare or 2.5 tons per 2.5 tons, yes, 2.5 tons per hectare. So additional na 2.5 tons from the regular 3 to 4 tons per hectare. So magandang ani na rin 'yan. So pakita ko uli yung yung iba pa na ratuning. Saglit lang po. Hahanapin lang ito, 'yan. So ito po yung palay na niratun. Lakihan lang po natin. So makikita niyo yung pagkakabuhol niya, marahan lang. Tapos makikita niyo meron na uli siyang mabilis siyang nagkakaroon ng pinakabulaklak, yung on. So kung halimbawa yung regular na na palay natin umaabot ng 3 months, eto wala pang 1 buwan, namumunga na uli siya. So para sa mga farmer natin, napakalaking additional income yung makaharvest ka uli in a month's time ng 2.5 tons per hectare. So kung meron kayong mga halaman dyan na namumunga, pagka-harvest nyo, huwag nyong puputulin, ibuhol nyo lang ng konti, mamumunga uli yan. So ang tawag po doon ratuning. So wala po itong kinalaman sa daga. Okay. So konting patawa lang. Yan po yung itutuloy natin. Ratuning. So meron pang mga bagay-bagay na mapapakinabangan natin na available sa paligid natin. Halimbawa yung asin. Usong-uso po ngayon yung Himalayan salt rock. Oo. So ina-analyze ko tong Himalayan salt rock. Ito po yung parang solid na salt na nanggagaling sa Pakistan, sa Punjab region. Marami pong ganito sa Punjab region. Ito po yung lugar na nagsisimulang tumaas yung bundok papuntang Mount Everest, papuntang Nepal.
O, marami po diyang salt rock na ang tawag nila, Himalayan. Pag inanalyze niyo po ito, ordinaryong sodium chloride lang po ito. 99% sodium chloride. Ang maganda lang po dito, nahaluan siya ng ibang impurities. So yung 1% sa kanya, mga halite na salt, combination ng dolomite, yun yung magpapakulay pink sa kanya, yung dolomite. Tapos mayroong calcium, magnesium carbonate. So ito pong calcium tsaka magnesium, kahit konting-konti lang po ito po yung micronutrient na kailangan ng katawan natin. Yung calcium, pampatibay ng buto natin. Yung magnesium, pampared, kasama ng iron, pampared ng ating red blood corpuscles. So, malaking tulong nga nito sa ating kalusugan, itong Himalayan salt rock. Ngayon po, itong mga salt na to, habang pinalalaki niyo yung crystal, habang sisinagan nyo sila sa init ng araw, lumalaki unti-unti yung crystal nila. Kung halimbawa naman yung tubig dagat, pinakuluan nyo, nawala yung H2O, yung water, matitira sa baba yung salt, sodium chloride. Yung sodium chloride na yung pinong-pino, makikita nyo yung mga salt ngayon, yung mga asin, medyo pinong-pino na sila. Hindi katulad dati na mayroong mga crystal. Makikita mo yung crystal lattice. So approximately mga 3 mm, 4 cm. Kung minsan may makikita ka malaking crystal, mga 5 mm o half centimeter. So ngayon bibihira na yung malalaki yung crystal lattice. Ito nga yung itong Himalayan salt rock. So paano ba ginagawa ito sa itong mga salt na to? So ito minimina lang ito sa Himalayan, sa Pakistan. Kasi matagal na panahon itong nag-crystallize doon sa ilalim ng lupa. Ngayon, hinuhukay nila to. Tapos pinag-iingatang wag masira yung crystal. Kuminsan binubuo nila into lamp, parang lampshade. So ganito po yung ginagawa, minimina lang. Pero hindi ko maintindihan bakit ang Pilipinas nag-i-import siya ng asin. Kuminsan galing Taiwan, kuminsan galing China. Dati sa Parañaque, natatandaan ko pag dumadaan ako diyan, merong mga parang pilapil ng asin diyan. Nire-rake lang nila tapos pinatutuyo sa araw. So nakakakuha ka na ng salt na maganda yung crystalline structure niya. So dati diyan ang gagaling yung mga asin ng Metro Manila, pero ngayon naging subdivision na. So yung area ng Parañaque, dati asinan yan eh. So ngayon nag-i-import na tayo ng asin. Asin lang ini-import pa natin. So aside from pantimpla sa lasa ng pagkain at sausawan ng mangga, maraming pinaggagamitan ito tulad ng nung maliliit pa kami pag walang toothpaste, ito ginagamit naming toothpaste. Isausaw mo lang ganun yung brush, didikit yung asin, pwede ka na mag-toothbrush. So pwede itong toothpaste panglinis ng ngipin. So pinapaputi nito yung ngipin dahil sa yung mga natural na asin, meron siyang fluoride, natural na fluoride. Sa chemistry, ang dami ring gamit ng asin. Ito yung ginagamit na raw materials o components ng mga tiles tsaka flooring cleaner. So inihahalo yan, parang nagiging abrasive siya. So kung halimbawang gumagawa kayo ng dishwashing liquid tsaka mga surfactant, detergent, mapupunan nyo merong ingredients diyan na asin. Kuminsan yung asin ino-optimize nila yung gamit kasi ang asin po malakas mag-absorb ng tubig. So pag nag-absorb siya ng tubig, pwede kang maglagay ng maraming tubig sa isang formula ng halimbawa dishwashing liquid at so kuminsan nagagamit na rin pang daya
sa formula na bilang isang chemist na may professional ethics, hindi po natin ini-encourage na gano'n ang gawin. So madaling malaman niya kung yung inyong dishwashing liquid ang lapot-lapot pero hindi mabula. Natikman niyo ho ng saglit bago magmumugay ng tubig. Pag maalat, ibig sabihin maraming asin yan. Yung asin ginamit na pampalapot ng formula. Sa medisina, ginagamit din ito. Kasi sa katawan natin, itong sodium chloride o yung sodium ions, ginagamit yan as transmitter between, halimbawa nasugatan tayo, so may pain yan. Hindi makakaabot sa brain natin at mararamdaman natin yung pain kung walang nagdadala na carrier cation papunta sa brain natin para ma-interpret. So pag na-interpret ng brain natin, magre-release naman yan ng hormone para pagalingin yung sugat natin kung nasaan man yan sa katawan natin. So yung sodium po, ginagamit po yan ng katawan natin at minimum level bilang isang cation carrier, transmitter ng signal. So ini-interpret ng brain yung signal na dala-dala ng mga sodium cations tsaka potassium. Sodium tsaka potassium carrier. So napaka-importante yan sa katawan natin. Kaya lang pag sumobra naman, isang effect niya tayo. Bakit? Kasi yung asin, nag-a-absorb yan ng maraming tubig. Sabi ko nga, sa formulation ng mga dishwashing liquid, ginagamit yan na pampalapot kasi nag-a-absorb ng maraming tubig. So, ginagamit din yan kuminsan na hydration fluid. So, kung halimbawa, na-dehydrate yung bata, may sakit, ayaw uminom ng tubig, so pinapainom po natin yan ng hydration fluid. Kuminsan, inihahalo sa para hindi ma-dehydrate yung bata. Kasi pag na-dehydrate yun, nagkakaroon ng hindi magandang consequences sa kalusugan ng bata. So, pang rin yan, pang gawa ng dehydration fluid yung asin. So, napakadaming gamit, So, meron kaming pinuntahan na bayan dyan sa General Tino sa Nueva Ecija. Yung bang simpleng tanong lang na nabigyan ko agad ng kasagutan. Sabi niya, malaki kasi yung poultry nila eh. Sabi niya, paano ko ba mapapa-increase pa yung output o yung yield ng egg laying ng aking mga manok? Di naisip ko kaagad yung asin. So pag meron ka isang sako ng feeds, lagyan mo ng 1 kilong asin at haluin mo, ipakain mo sa mga egg layers, nag-i-increase ng 33%. Biruin niyo yun, 1 ang ini-increase niya na egg laying capacity ng mga manok natin. So, makikita niyo yung asin, simple lang yan, pero maraming pinaggagamitan. So, tuwan-tuwa siya. 33% ang dagdag ng egg laying. Tinawagan niya ako after 1 month kasi mechanized yung kanilang yung kanilang poultry doon. So pag nangitlog yung yung manok, gumugulong yung itlog niya papunta doon sa traying department. So meron siyang mga pinupuntahan tapos gulong ng gulong. Dati nagkakaroon pa ng distansya bawat itlog doon sa kanyang conveyor. So ngayon dikit-dikit na silang gumugulong. So, ang laki ng effect sa paglalagay ng 1 kilong asin doon sa atin pong isang sakong patuka sa manok. Oo. So, yan po yung isang biyaya na ating na-contribute doon sa poultry ng General Tino sa Nueva Ecija. Pero pag halimbawang inoobserbahan ko sila, nakakatuwa kasi habang nakakapagbigay ka ng tulong sa kanila, may natututunan ka rin naman sa kanila. Katulad ng nung inoobserbahan ko yung yung nagse-separate ng yung mga chicks. Tinitingnan ko yung mga nagse-separate ng lalaki ba to o babae. Itcha lang ng itcha, bilis. Itcha lang siya ng itcha. Dito yung babae, dito yung lalaki.
Sabi ko, paano nyo nalalaman? No, yung palang pakpak ng sisiw, pag tinignan mo yan, pag hiwa-hiwala yung pinaka-peder niya do sa dulo ng pakpak, yung pala yung babae. So hindi ko alam yon. No, sa kanila ko lang nalaman. Pag pantay-pantay naman daw yung peder, maliliit na peder, yun naman yung lalaki. So di ba dati pag sinabi natin, alin ba dyan yung lalaki o babae? Normally mas matingkad yung kulay nung babae compare sa lalaki. Pero pag halimbawa 1,000 sisiw yung iaharap sa iyo, hindi mo marirecognize yung kulay eh. So ito yung positive way na pag-identify kung ang sisiw babae o lalaki. Parang may picture akong nakuha noon. Saglit lang, i-share ko sa inyo. Ito, yan. Medyo ina-upload, matagal mag-upload, tapos lalakihan natin ng konti. Yan. So ito po yung, sana nakikita nyo. Ito po yung male. Nakikita nyo, pantay-pantay yung niya, yung feather niya dun sa, ini-spread na ganun yung feather. Tapos makikita mo pantay-pantay yung feather niya. Pag female siya, alternate, may mataas, may mababa. So yun yung female. Bakit ba importanteng ihiwalay yung female doon sa male? So yung male, ito po yung ginagawa nilang yung mga lechong manok. So unfair sa mga mga male. Ito ng mga babae, ito yung ginagawa nilang layers. So para padamihin yung yung output ng yield sa pagmamanukan. Okay? So isa yung sa mga natutunan nating napakaganda na siguro hindi mo malalaman yan sa sa horticulture o sa UP Los Baños. Sa kanila mo lang yan malalaman. At talagang positive yung nila, yung pag-identify nila. So isa pang napakagandang benepisyo na makukuha natin sa asin yung pag halimbawa gusto nating itaas yung tubig sa isang dam, San Roque Dam, ganyan, pinakamalaking dam natin. May tinatawag tayong cloud seeding sa Department of Agriculture. So, paano ginagawa yung cloud seeding? Palapit na yung cumulus cloud, yan yung mga rainy cloud eh. So pag palapit na doon sa sa dam, o kaya merong isang farm na nag-request, gusto kong umulan dito sa parte ng ng plantation ko ng aking farm. So yung Department of Agriculture, nagbubudbud lang sila ng pinong asin sa ibabaw ng ulap. So anong nangyayari, yung mga molecule ng tubig na layo-layo, nagdidikit-dikit sila pag inabsorb ng asin at mabagsak sila. So itong cloud seeding, hindi lang ito basta ibinubudbud. So pinag-aaralan nila yung movement ng ulap, lalo na yung mga cumulus cloud. Tapos pag yung direction niya papunta dito sa dam o sa isang farm na gusto nilang madiligan ng ulan. So makakalculate mo yan, for every half kilometer naglalagay na sila ng asin. After 500 meters, tsaka lang siya babagsak. So yan po yung kagandahan ng pakinabang natin sa asin. Yung simpleng asin na ang dami-daming pinaggagamitan. Isa pang nakikita ko, ang nagkwento nga pala niya sa akin si Bobby Bautista. Dati nagtrabaho yan sa Department of Agriculture kasi sila yung sumasakay sa biplane, mga eroplano na automatically nagbubuhos ng asin sa kaulapan. So nagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Ngayon pauwi na dito sa Pilipinas. Bob, kumusta kayo diyan? Alam ko nandito ka na sa Pinas. Maligayang pagdating. Isa pa, panghuli na dito sa cloud
sa paggamit ng asin, aside from cloud seeding, yung fertilizer para sa nyog. So pag pumupunta tayo sa beach, nakikita natin lahat ng puno ng nyog na malapit sa karagatan, ang lalaki ng diameter ng puno nila. Ibig sabihin matataba sila, tapos green na green yung yung pinakadahon, tsaka yung malago. So isinasuggest ko, nire-recommend ko bilang chemist na instead na yung mga chemical fertilizer ang ginagamit natin, aside from organic compost, diligan po natin ang ating mga nyog ng tubig dagat. Lalo na kung malapit kayo sa karagatan, yung mga beaches natin. So, kukuha lang kayo ng ng isang balding tubig per puno ng nyog. At least once a week, kung magagawa niyo araw-araw, gaganda yung health ng inyong mga tanim na nyog. So, makikita niyo yan. Obserbahan niyo lang pag naglalakad kayo malapit sa beach. Mas malapit ang nyog sa dagat, mas healthy siya. Mas mataas yung yield niya ng pamumunga. Tsaka yung pinakabao niya, mas malaki pag malapit sa dagat. So, isa yan sa mga nakikita natin na mapapakinabangan sa mga bagay-bagay na laging available sa paligid natin, hindi lang natin nare-realize na pwede palang gamitin ito pang paraan. So yan po yung advantages ng asin. Pero pag-ingatan natin yung health natin kasi ang asin masama po yan sa sobrang dami ng asin, masama po yan sa ating kalusugan. So kuminsan yan ng cause ng stroke, heart attack. So hinay-hinay po tayo. Yung sinasabi nga ng ating mga lolo't lola, anumang sobra o kulang hindi maganda sa katawan. So totoo po 'yon. At napatunayan na po natin 'yon. Time check po. 3 o'clock at 57 minutes. So yan po ang Philippine Standard Time ngayong hapon. Dako naman po tayo sa sa isa pang kapaki-pakinabang na pwede nating itanim sa paligid. Ito po yung mushroom. Ang mushroom po, merong mga 20 edible species yan. Ito po ay microorganism na malaki. Ang tawag dyan nga macroorganism. Ito po ay isang fungi. So kung alam natin yung iba pang fungi, mga organism yan na maliliit. So ang mushroom po, microorganism din. Kaya lang malalaki sila. Nabanggit natin yung kulog nung nagsisimula tayo. Ito po yung nagpaparami ng mushroom, yung kulog. So pag nagkaroon ng vibration dahil sa kulog, bumabagsak yung kanilang mga spawn at tumutubo sila uli. So meron tayong mga species na Borborella, mga champignon, shiitake, pleurotus at marami pang iba. At ito po sa lagay, ito po ang pinakamahal. So yung isang maliit na gramo lang kuminsan nasa 200 pesos. So mga approximately 25 grams lang yon. Kung susumahin nyo, mas mahal pa siya sa karne. So napakagandang gawing business ito. So itong ating mushroom, pag ginawa natin business, sigurado maraming kikitain yung ating mga kababayan. So bilang pinakamahal na gulay, ang dali-dali pa nitong So paano po ba ito kinocultivate? Ang mushroom po hindi niya kailangan ng liwanag ng araw. So kahit dito sa ilalim ng sink natin, pwede tayong magtanim. So kung meron tayong mga palay-palay na nakatambak sa kabukiran, ibinabaluktot lang po yung pinagdidikit-dikit, itinatali. Tapos ibababad lang po natin yun sa sa tubig. Diba, meron kayong batya, ibabad nyo lang po doon hanggang mag-absorb siya, yung nakataling palay. Approximately 1 dangkal, mga ganyan. Tapos na siya sa tubig, ipapatong natin siya sa kahoy na para may mounting siya.
So ihaharera natin yon. Tapos meron pong spawn na nabibili. Kung halimbawa gusto nyo ng borboriela o yung tengang daga, nabibili po yan sa UP. Ang mura-mura lang. So yung spawn na mabibili nyo, normally ganyang kalaki yon. 1 foot by 4 inches yung diameter. So pipiraso-pirasuhin nyo lang yon, itutusok nyo doon sa ating dayame na sa tubig. Tapos hayaan nyo lang po yun sa sa ilalim ng ilalim ng puno, yung hindi naaarawan. Hanggat walang liwanag, mas maganda tubo nila. Pero tumutubo rin po sila kahit may liwanag. Katulad yung dahon ng yung puno ng saging, pag bumagsak yan, 'di ba, sa ilalim ng mga kagubatan, makikita niyo doon hina-harvest yung yung mga Pleurotus, yung champignon. Doon siya tumutubo kahit na may konting liwanag, pero mas maganda ang tubo nila, mas marami ang magiging yield. Kung halimbawang itong mga mushroom na to walang liwanag. So ito po pwede nating gawin sa ilalim ng poultry, ng bahay, o sa ilalim ng sink para mabilis dumami. Ngayon, kung gusto natin paramihin pa, pwede nating lagyan ng rock and roll music. I-simulate natin yung kulog at kidlat. So yung kulog at kidlat, babagsakan yung mga spawn niya, mabilis siyang lalaki. So nakaka-amaze na pwede tayong kumita kahit nasa loob lang tayo ng bahay. So ngayong panahon ng pandemya, ito yung isa sa nire-recommend naming mga chemist, mga scientists para pagkakitaan. Kasi kulang na kulang po ang mushroom natin dito na binibili per sack ng mga malalaking quick service restaurants or QSR. So yan po yung naibahagi natin ngayong araw na to. Ang oras po natin ay alas 4 ng hapon. So dito po nagpapaalam ang inyong kaibigang chemist na si Igan Rick Capistrano. Lagi nagsasabing maraming alam, masarap ang ulam. So Rick Capistrano po, signing off. Maraming salamat. Magkita tayo uli next Saturday, the same time, 3 to 4 p.m. Maraming salamat po at stay safe. God bless us all. Thank you.